Okay. Job chapter 1, verse number 5. Kapatid, masakit ba pa mo? Kala ko, masakit na pa mo eh. Yung kamay. Yung mga senior nga, nakatayo pa. Okay, verse number 5. Now, before we read this, ito'y just a portion of the life of Job. And I think from this, we can get many lessons. And let's try to compare our prayer life with the prayer life of Job. Verse number 5, and it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts." Thus did Job continually. Basahin po ulit natin. As I've told you over and over again, if you read the Word of God, read it thoroughly. Read well. Bawat salita, bawat punctuation mark, taking into consideration. At ang kanyang salita ay mangusap sa atin. Let the breath of God really breathe into us and revive us as we are here to be revived. Amen? We have been working and we have been busy these past few days. If you're busy, but let us get to be revived again with the Word of God tonight. And it was so. Let's read all together. Ready? Go. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus did Job continually. So you see, and it was so. So ibig sabihin yan ay meron pang nakaraan. And it was so. Ano yung it was so? It's in verse number 4. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. So may mga party sila on his day. Kalimitan, ano ba yung on his day? Maaring birthday. So, dahil ilan bang anak ito? Ilan silang magkakapatid? 10. Kaya nga parang every month ay meron silang party. Siyang kainan. Each on his day. Pwede rin yung gusto nila lang na magkaroon ng get-together. Marahil ay every other week. And then, so that was it. No? And it was so, when the days of their feasting were gone about. So pagkatapos lahat, bawat isa sa kanila, bawat matapos na yan, ang sabi ng salita ng Diyos, that Job sent and sanctified them. So yan kanyang ginagawa. Pinapapunta niya sila at sila isinasanctify. Okay? Nililinis sa harapan ng Diyos. At ano pa? Sabi niya, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. Talagang ginagawa niya yun. So if it is yearly activity, he does that every year. Pero may ilan yung burnt offering na gagawin yan? 10. Ano nga ba yung mga burnt offering? Baka. Tama? Then lalaki nun. Tapos siya yung
Gagawa nun. Ilang baka ang papatayin niya. Ano kayang ginagawa niya sa pagpatay, no? Lalagyan niya ng thumbtacks. Pagkatapos ay hakatawin niya. Di ba? Dapat matamaan yung thumbtacks. Kasi laki nun eh. Buti sana kung manok. Ay, yung manok, sinong magaling magkatay ng manok dito? Sino marunong? Pinagkatay ko yung ibang mga worker, pambihira kayong kailangan pang dalawa sila. Samantalang, ang liit na manok, dalawa. 2 tao, 45 days. Worker yun, lalaki yun. Maiintindihan ko sana kung babae. Ang dali-dali naman talian ng mapaan nila at saka Pero ito, baka o kaya kambing. Di malaki-laki yan. Sinong nagkatay na ng kambing? Sino nagkatay na ng kambing sa inyo? Madali ba magkatay ng kambing? Mahirap din, tupa. Oh. You know why I'm asking you and telling you all this? Kasi gusto kong maramdaman natin itong ginagawa ni Job. As usually, if you just read it without understanding all things, hindi mo maintindihan. Akala mo lang ay ganun lang pagkakasulat niyan. Just imagine that he is going to offer it by himself. Every one of them, kinakailangan niyang i-sanctify, tawagin sila. Hindi ko nga alam kung mababait pang mga yan. Kung tawagin, minsan lang kagaya ng pagtawag niya sa isa sa atin. Di ba kapag naglalaro na kayo ng ML niyo, pag tinawag kayo ng mga magulang, ilang beses kayo tatawagin? Sige nga, pag may ginagawa, sandali lang po! When he would send them, one at a time, and he will sanctify them. Ano ba pagsasanctify? Well, you can find that out in many ways. Pwedeng pinaliguan, nilinis niya. Nilinis yung ba? Because sanctification is cleansing. And sanctifying, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Pag kayo'y lalapit sa Panginoon, maglaba muna kayo. Ano lalaban mo? Damit? Remember in the wilderness? Bago sila lumapit sa Panginoon, sanctify them. Let them wash their clothes. So it means cleaning. Kasi pagkatapos ng feasting, He would sanctify them. And then offer burnt offerings. Sino yung ginawa niya para sa kanyang mga anak? And all, why? What was the motive? It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Di ba masaya? Masaya naman eh. Di ba pag masaya dapat laging nagpapasalamat sa Panginoon. Di ba? Kaya pag may natatanggap tayong mga bagong damit, di ba? Panayin thank you natin sa Panginoon. Amen? Pag may natatanggap nga tayong ayuda, panay na lang ang picture dyan, tapos nasa Facebook, nasa buong mundo na. At nakalagay pa doon, thank God for the blessing. Wow, amen. Oh, that's a great thing. Pero si Job, ibang pananaw niya. Baka sa kasiyahan nito kina-curse na nila ang Diyos in their heart. And thus did Job continually. So hindi siya tumitigil. Hindi, tapos na. Tapos naman na Last year, nagawa ko na. Tama na. But he does it continually. Amen? See, that is part and parcel of his prayer life. And I think we have to learn something tonight about this life. Amen? Dakilang Diyos, muli po, pangunahan mo po kami upang ang inyong salita magkaroon ng bunga sa amin pong buhay. Nagpunta po kami dito, Panginoon, para manalangin. Not just as a part of our activity every week, kundi, Panginoong Diyos, makita namin ang aming mga sarili muli sa inyo para maayos po ang aming buhay. Particular po ang aming prayer life. Upang, Panginoong Diyos, kagaya ng mga natala dito po sa inyong salita,
Ang sabi mo po, ito'y pinasulat mo upang maging aral sa amin, upang marami kaming matutunan, at ang aming buhay po ay umayos. Yamang kami po nagsasabi na nananampalataya sa inyong salita. That we claim that we are Christians ourselves and that we believe the Word of God as the Bible as your Word. So help us then to look at ourselves through this mirror. At aalis nga po kami dito taglay ang kagalakan nito, dulot nito. Ganon din po kung may kasalanan, may pagpapabaya sa amin, sa aming gawi, ay makita namin ito. At kami po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng pusong mapagpakumbaba na pagsisihan ng mga bagay na ito. Talikuran, confess, at magbago, Panginoong Diyos. Maraming salamat pong muli sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, please take your seats. So, if you have, who have already read the book of Job many times, maliban sa akin, sino po nakapagbasa na ng Job? Now, if you have been reading the book of Job, I guess it is one of the longest book about prayer. Sapagkat ito po ay paikipagtalastasan talaga ni Job patungkol sa Panginoon. It was actually a discussion, no? Kahit pa sabihin natin na nakikipag-usap na siya sa kanya kay Eliphaz, doon sa mga kaibigan niya na nagbigay ng mga masamang akusasyon sa kanya. And yet, his heart was always, at lagi niyang sinasabi, yet my complaint is not to men. So he was complaining to God. He was asking God. He was talking to God. He was directing the communication to his God. At makikita natin dito na ito'y nasulat para maging aral sa bawat isa sa atin. Okay. Bilang mga mananampalataya. At kailangan na tayo po ay may matutunan. At isang bagay dito, yung pinaka-tema nito ay ang kanyang pananalangin. Because prayer life, as I've told you over and over again, ang pananalangin, ang buhay nating pananalangin, yan po ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya. If you are saved, then you must have a prayer life. Amen? At ang prayer life na ito ay hindi yung itinuro ng relihiyon. Maraming kayo tinuro ng relihiyon sa ano bang mga panalangin na sinasabi niyan, memoryahin mo ang Aba namin, sumasala, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, at ang mga rosaryo, at saka kung ano-ano, tinuro nila yan. Pero hindi ho yan panalangin. Yan panalangin. Itinuro at ipinasulat ang Bible para tayo ay matuto ng tunay na pananalangin. At bawat mga itinala na mga tao ng Diyos, lingkod ng Diyos dito po sa Bible, ay kalimitan sa kanila, pinapakita nito ang kanilang paikipagniig personal sa Panginoon. Dahil ang pananalangin is a personal, indeed, it's a very personal talk with the Lord, directed with God. God is always at the center. Kaya nga sabi dito sa pagbinasa mo ang buong book, sabi niyan, walang prayer si Job kundi sabihin na, oh, that I may know where to find Him. So he was really talking, he was really, pursuing after his God. Yun ho ang buhay ng isang mananampalataya. We ought to be pursuing God personally. Amen? Kahit nga pagpunta mo dito sa church, while it is a public worship, and when there is a public prayer,
But you ought to be praying also personally. Sa totoo lang, kapag may nag-lead ng prayer dito, pag sinabi natin public prayer, leader lang yun. Ikaw naman ay dapat na sumasabay doon sa kanyang panalangin. Hindi kumukontra. Kaya nga public, at meron nagli-lead ng panalangin para ikaw naman ay may kisama doon. So that is a personal thing. Kaya nga kapag nagpe-pray publicly, hindi yung iba yung ginagawa mo. Hindi ka nagme-make up. Amen. You are with the Lord. Because that is prayer. Kahit worship. When we worship the Lord, pag pumunta ka ng simbahan, this is public worship. But worship is still personal. Kahit sumabay ka sa awitan, kung wala naman ang puso mo doon, what kind of worship is that? Hindi ang tatanggapin ng Diyos na worship. And so is prayer. Amen? So kinakailangan, you have to direct that prayer to God and to God personally. Job was successful in his prayer, and he was blessed because he was seeking really God in his prayer. At bawat isa sa atin ay dapat nga ho na maging ganun sa ating, maging kagaya niya sa atin pong pananalangin. That's why, how's your prayer? In the past few days, pag-aralan natin ang prayer life ni Abraham. Pinapag-aralan natin ang turo ng Panginoon sa pananalangin. Pinag-aralan natin ang pananalangin, uri ng pananalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Well, kahit marami na tayong nalaman yun, we still believe, and I still believe, that we have not yet arrived. Amen? At kailangan pa rin natin matuto sa kanyang salita. And so tonight, I'd like to bring at least 4 things that I have observed, that I see from the prayer life of Job. Number 1, he was a priest of his family. Now, remember that a priest, hindi yung nakaabito. No. Pag sinabi natin priest, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay naligtas, God calls you to be a priest. Amen? Pastor, saan po ba yun? Tingnan natin. 1 Peter chapter 2, if am I right. Verse number 9. Ano sabi ng salita ng Diyos? But you are a chosen generation. 1 Peter, yan po ay general epistle. Pag sinabing general epistle, ang tinutukoy niya ay lahat. Lahat ng manaligtas. Kaya nga sabi doon sa 1 Peter chapter 1, verse number 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus. Okay? Verse 2, elect according to the foreknowledge of God. So yung mga Kristiyano. Amen? Are you saved? Oh. Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, alam mo yan, alam mo na ikay makasalanan na dapat ikay mamatay para at pumunta doon sa impyerno, but you can remember the time when you heard the gospel. At ikay nagsisi sa iyong kasalanan at tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, you are now saved. Amen? Not according to what I say, but according to the Word of God. At bilang isang ligtas, hindi ka lang tinawag na anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon doon sa 1 Peter 2 verse 9, but you are a chosen generation. Pinili. Oh, pambihira. Pinili ng Diyos.
a chosen generation. And he said, a royal priesthood. Yan ang bawat isa sa atin. Kaya pagligtas ka, you are a kingly priest. Hindi lang priest para sa hari, but you are also a royal priesthood. A royal priest. Royalty ka na, priest ka pa. That's a double honor. A priest and a king are two different offices. Naintindihan ba natin yan? Magkaiba. Pero nung ikay naligtas, sabi na ba yun, you are a chosen generation, a royal what? Priesthood. So yun yung mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, magpasalamat ka. Kaya umakto ka na anak ng Diyos. Amen. Kaya dapat nagbabago ka na. Pero priest ka pagkatapos magmumura ka? Pwede ba yun? Hari ka pagkatapos ang iyong salita ay salitang kanto? Ano? Ang binabasa mo ay ano? Anong binabasa nyo? Anong klaseng pocketbook? Banawag, liwayway, ano pa? Aliwan. Ano binabasa mo? Sabi ng ba, hindi na ho ako nagbabasa. Oo nga, hindi ka na nga nagbabasa kasi panay Facebook ka na. Panay Google ka na. Yan ang problema sa atin ngayon. Ano? Wala na talaga nagbabasa ng mga... Pawala na talaga yung pagbabasa ng libro. Pawala na yung pagbabasa na yun. Kaya nga pati yung mga Bible na yun, hindi nababasa na. Bakit? Kasi libro ito eh. But if you are a child of God, then you must change the things that you read. Amen? Pati yung pananamit mo, dapat bago na. Magmukha kang para talagang royalty. Sabi nila, bakit kayo pa, dyan sa church niyan, parang nagpapayamanan kayo, no? Nagpapasiklaban kayo ng suot. Hindi kami nagpapasiklaban ng suot. Lahat ng mga nakikita, marami sa amin. Meron din namang iba talagang pag bumili, yung mga tig-iilang 1,000 mga damit nila. Pero sa amin po ay 10 piso mga necktie. Akala mo lang yung mga necktie na yan ay parang mamahalin, pero yan eh, galing lang sa UK. Tama? Oh. Pati yung mga sapatos, akala mo talaga eh, magkano yan tantan? 100 pesos. Pero matibay. Man, isinuot yan nung namatay doon sa ano eh. Kaya nabili niya lang 100 lang eh. Walang nabili niyan kasi noong ilibing yun, tinanggal tapos nilagay na doon sa ano. Ba't tayo nagsusuot ng maayos? Because we are a royalty. Amen? Yung pati yung bibig natin ay inaayos ng Diyos. Amen? Yung sinasabi, nanggagaling yan. Pati nga po yung katamaran natin, inaalis yun dahil walang haring tamad. Walang priest na tamad. A priest has a very rigorous work. Pero nag-o-offer kaya ng mga naglalakihang mga hayop. Tingnan ko lang kung ikaw mag-o-offer ka ng baka, ay tamad ka. Ay kailangan malinis. Gusto pa naman ng Diyos yung altar malinis lagi. Eh yung mga kinainan mo, hindi mo malinisan. Kumain ka parang, ano mo yung mga klase ng taong pag kumain, yung mga kumakain dyan sa Jollibee, dyan sa mga fast food, pambihira, ang gaganda naman ng mga babae.
Pero tingnan mo yung kanilang table. Yung pam, biro mo durog na ng manok. Oo, walang natira. Ang tataas ng mga high heels ng mga babaeng kumakain doon. Pagkatapos, durog na durog. Buti sana kung nakasalansan na maigi. Ay iiwanan para talagang... Kaya nga sabi ko, dapat magpanibagong buhay tayo pag kayo kakain diyan. Bago kayo umalis, linisan ninyo ang inyong table. Amen. Kasi meron naman po mga waiter, waitresses yan. Kahit pa, huwag mong ipakitang baboy ka. Ikaw ay anak na ng Diyos. Amen. Lahat may imis. Pag ikaw priest at tamad ka, madumi yung altar. Pero may ilang beses, araw-araw kung maraming mag-offering diyan, kung hindi mo nililinis yung dugo, tinatanggal lahat yung mga inner things. Kung hindi yan nililinis, kung hindi ka naliligo, di anong amoy mo? Sige nga, magkasama ang pawis. Magkatapos ay may putok ka pa. Tapos kambing pa yung kakatayin mo, di nagkasing amoy na kayo. Tapos andun pa yung ipot ng mga kambing. Kaya punta kayo doon sa kambingan ni Victor. Alayo mo palang amoy mo na. O, hindi ba ino-offer ang mga kambing? O, kapag nag-offering silang dala sila, nakalinya sila, alam mo, yun bang mga kambing na yan ay pinipigil nila? Naka-diapers ba yan? Kaya makita mo madumi doon. Pero ayaw ng Diyos ng madumi. Pinalilinis yan. Kung tamad yung priest, ang daming ipot doon. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Tapos pagkakatayin mo pa, hindi ba kapag napapahirapan ng mga yun, bigla na lang lumalabas din yung mga habang kinakatay mo pa. Okay lang, linisin. Kukunin mo yung dugo. Kaya kung tamad ka talaga, hindi ka pwedeng priest. Pero priest na tayo dahil ligtas na tayo. Amen. Kaya dapat yung tamad maging masipag. Amen. Amen. Bakit kukunti yata yung umi-amen diyan? Hindi lang yan, trabaho niya, priest. May trabaho din ng hari. Dalawa yan. May time pa bang matulog yan sa dorm? Nakaupo lang. Anong ginagawa ng hari pag nagpapahinga? Nag-iisip. Nag-iisip yan. Nagpaplano siya. Maraming kaso siyang isosolve. Ang daming mga dumarating sa kanya, kaya siya, kahit na nakaupo yan, yung mga petition ng tao, iniisip niya yan. May dahilan ka na pag nakaganyan ka. Ang gagawa mo, iniisip ko po yung mga petitions. Kaya nga mga kapatid, we are already priests. Now, let's go back to Job. Job was a priest to his family. Amen? Ang ginagawa niya, tingnan mo, ginagawa ni Job. He would send and sanctify them. Siya ang dahilan kung bakit nalilinis. In fact, sinabi ito ng Panginoon sa mag-asawa. Sabi niya, yung mag-asawa, kung yung asawa mo ay unsaved at gusto niyang lumayas, hayaan mo lang siya. Pero kung ikaw naman ay wag kang lalayas.
because you may be able to sanctify your spouse. Naintindihan? There must be a priest at home. And if you are saved, your parents may not be saved, but you can be a priest to them and sanctify them and bless their lives because of your life. Kinakailan kahit mag-isa saan sa pamilya na maging priest so that there will be sanctification. Keep on being a priest in your family. I-sanctify them. Madumi ang mundo at madumi ang pamilyang wala sa Diyos. Pero kung merong isa na naligtas dyan sa pamilyang yan, may pag-asa pang pamilyang yan. Alam niyo ba kung bakit pinagpapala ang mga pamilya? Ay dahil sa isang Kristiyano na nandoon sa pamilya, yung matinong Kristiyano who would sanctify their family members. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay ama, o ikaw ay ina, o ikaw ay anak na may pera. Pinag-uusapan dito yung matinong Kristiyano. Ano pa ba sabi ng Panginoon sa atin so that they can be sanctified? Because you are a light of this world. Madilim ang pamilya, madilim ang kanilang kaisipan kapag walang Diyos. Pero dahil nandyan ka, dahil ikaw ang inaasahan ng Diyos na magsisilbing ilaw, yang pamilyang yan ay magiging maliwanag dahil sa liwanag na meron ka. And so be a priest to them. Amen. Keep praying for them. Kung lahat sila ay walang paniniwala sa Diyos, then keep praying and show to them because your life will show the Lord to their lives and that they can understand Him. Amen? Kaya wag kang mawawalan at magpanghihinaan ng loob. Kasi Pastor, tagal ko nang pinagpapray. Kahit pa, si Jeremiah nga, tagal-tagal niya nagpray. Wala namang, nag-preach pa siya. Hindi lang nagpray. Nag-preach pa si Jeremiah. Pero walang nakinig sa kanya. But after him, there was revival. Amen? So kung sa tingin mo, parang hindi sinasagot ang panalangin mo, you just keep on praying for your family. Pero tanong ko sa'yo, pinagpipray mo ba talaga pamilya mo? Are you just like a priest to them that you sanctify them? Ano ba sabi niya? He rose up early in the morning. Do you wake up early in the morning praying for them? O ikaw pa yung ginigising ng unsaved mong magulang o kaya unsaved mong kapatid? Ay, kaya kung ginigising ka pa lang ng unsaved mong kapatid, paano ka magiging ilaw? Pagkatapos siya pang magre-remind, hindi ka pa nagbabasa ng Bible, ah. Narinig ko minsan yung pastor nyo, dapat daw magbasa ng Bible. Ba't ikaw hindi nagbabasa ng Bible? Ay, matindi ka. Ay, kaya walang ilaw, kaya walang pagpapala ang iyong pamilya. Because you are not doing your job as a priest. You are supposed to be a priest. Amen? Hindi lang ikaw ang minahal ng Diyos sa pamilya mo, ang pamilya mo ang minahal ng Diyos. And everybody else. Kahit ayaw mo pa, yung iba. Kahit makaaway mo pa yung iba, na mga kapatid mo. Sino dito mga may kapatid na kaaway na ayaw yung makatabi yung kapatid mo? Kaawawa naman yung pamilyang yan. Ano? But because you are saved now and that you are a priest, I encourage you, be a priest to your family. Amen? Mag-offer ka. Di ba sabi niya? Pero mo yan, he offered burnt offerings according to the number of them all.
bawat isa sa kanila pinaglilingkuran niya. Hello? Bawat isa sa kanya nilalapit sa Panginoon. Since was the last time inilapit mo bawat isa ang mga family members mo? Kailan mo huling ginawa yun? Alam mo kung ikaw ay member ng pamilya at ikay member ng simbahang ito at nagsasabing ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay frontliner, you must keep praying every day. Give time to all members of your family. Amen. Isa-isahin mo sila. Because that is the job of the priest. Hindi lang tayo laging pinaglilingkuran. Pero iniluluhod mo sila sa Panginoon. Bawat isa. Marahil may kaibigan ka kapag nasasaktan at mayroong prayer request, you can pray hard for them. And you can even cry for the Lord for them, shed tears for them. Pero kailan ka huling umiyak para sa iyong mga mahal sa buhay? Kasama mo sa bahay. Bilang mga mananampalataya, let's just be like Job with our families. Amen? It has been my desire that there would be more families to be serving the Lord. And nakita ko marami pa rin mga dysfunctional families. But I am not discouraged. Basta meron pang isang miyembro ng pamilya na dumadalo sa prayer meeting. Meron pang isang miyembro ng pamilya na nagbabasa ng kanyang Bible, na naglilingkod sa Diyos. At meron pang isang member ng pamilya faithfully serving the Lord and keeps praying for every member of the family. I believe with all my heart, may pag-asa pa ang pamilyang yan. Alam niyo yung kantang The Lighthouse? There's a lighthouse on a hilltop that overlooks life seas. A person, a member of the family, who is faithful to the Lord, praying for every members of the family, is a great lighthouse. Sa pamamagitan ng ilaw mo, kaya nga ang buong sambahayan ay pagpapalain ng Diyos. Hindi lang material. I'm not always talking about material blessings or monetary blessings. Mga secondary lang yan. What is much more, that's the best blessing is spiritual blessing. Na sila'y maligtas, na magkaroon silang consciousness ng salita ng Diyos ay mahalaga sa kanila. Magkaroon ang bawat isa ng pagpapahalaga sa kanilang kaluluwa at pangangailangan ng kanilang kaluluwa at mga bagay na pang-eternal. Sabagat kung makamtan man natin ang buong sanlibutan, ang lahat ng kayamanan, napapahamak naman ang ating kaluluwa. What is that for each one of us? Aanihin mo yung pera mo, aanihin mo yung mga diploma mo, aanihin mo lahat ng meron ka kung mamamatay naman. Doon sa nagat-nagatang apoy at asupre bawat isang mahal mo sa buhay. Yaman mo nga. You have everything. You have been successful in your profession. Pero ilang taon lang yan itatagal. Ilang taon mo lang yan gugugulin. Nakagraduate ka after 20 years ng pag-aaral, nagtrabaho ka na. Hanggang kailan yun pagtatrabahong yan? Lalo na ngayon, hindi naman talaga 20 years ang pag-graduate ng college na eh. May plus 2 na. Kaya usually lang gumagraduate sa college, 25 years old na. Tama? Yung iba nga, 30 na eh. May kikilala ako, 75 years old, nag-graduate. Yung isang matanda, nag-aral ng ALS. Tapos ay kumuha ng kolehiyo kasi nawalan siya talaga.
Pagkatapos nun, pagka-graduate, ilang taon mo gagamitin yung ginaduate mo? Sabihin natin 50 years. Haba nun Sige, 50 years. O, tindahan natin 100 years. Sa tingin mo, hindi ka na mamamatay. You will still have to face death. Kaya mas mahalaga ay eternal things. Amen? Eternal. Yan ang blessing. Kapag nagkaroon ng consciousness ng bawat isa na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi yan kalugihan. Ng pag-upo sa simbahan, ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng pag-i-invite sa mga tao pumunta ng simbahan, ang pangangaral ng Diyos doon sa labas patungkol sa gospel, at yan ay turuan na sumunod ng salita ng Diyos, at turuan ng salita ng Diyos, yan ay mas mahalaga pa kahit na kanino at kahit na ano pa. At hindi yan lugi ang isang tao. Kaya nga kahit lockdown, kahit na ano pang sabihin ng gobyerno at ano pa mangyari, ay naririto at naglilingkod sa Diyos. Ba't mo walang pumipigil sa'yo? Because we know that there is eternal life. We know that there is eternal damnation. We know that we have spiritual life. And that is more important to us than any other things. And that's the best blessing, na kapag ang buong pamilya ay nakaintindi ng bagay na ito at makita nila ng salita ng Diyos ay mas mahalaga sa pera, mas mahalaga sa kanin, mas mahalaga sa lahat ng bagay sa mundo. Pag naintindihan nila yun, then that's a great blessing. Amen. That's why be a priest. Amen. Just like Job was. Be a priest. Second thing that we would like to understand is that be conscious of unconscious sin. Be conscious to unconscious sin. Si Job, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Totoo na yung mga hayag na kasalanan ay hindi dapat natin pinababayaan. Hayag. Yung kitang-kita mong mali. Halimbawa, nagmura siya. Rinig ng lahat. Kinakailangan sawatahin. At hindi dapat yan pinalalampas. Amen? Yan pinalalampas. Hayag yung kasalanan. Pag yan ay fornicator, hayag yung kasalanan. Fornication is a sin. Amen? Adultery is a sin. Mga hayag yan. Hayag kitang-kita. Hindi yan dapat yan hinahayaan. We hate the sin, but do not forget that there is also what we call unconscious and unseen sins. Amen? Hello? May mga kasalanan na naitatago natin. At alam natin din yun. Conscious tayo diyan. Hindi rin dapat yan pinalalagpas. Alam mo na dapat ikay nagbabasa ng Bible pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Alam mo na dapat ikay nananalangin pero wala lang sa'yo. Alam mo dapat na ikaw ay nagso-soul winning. Alam mo yun. Alam mo dapat na nagbabalik ka ng tithes. But you can hide. These are secret sins that you know. Pero yung hindi dapat yan pinalalampas. Amen? Yan pinalalampas. May mga kasalanan tayong naitatago natin sa iba. Hindi mo dapat yan pinalalampas. Yan ay dapat hinihingi ng tawad sa Diyos. But you see the difference with us and Job. Job was very conscious of his children committing unconsciously
sin in their hearts. Yung bang hindi mo alam, yung you're just careless. And to him, that's a big, big offense against God. Kaya yun ang nilalapit niya sa Panginoon. Kaya sukdang mahirapan siya. Mag-ubos siya ng mga burnt offerings na ibibigay sa Panginoon. Na kahit puyat siya, kinakailangan niyang bumangon ng maaga. Na kahit marami siyang ginagawa, akala mo, living, being a leader of a big household, ang dami problema yata yan. Hindi lamang yung pera, hindi lamang yung mga bakahan mo, kundi yung mga tauhan at pati yung lupa. Yan ay lahat ng mga bagay. At yung mga relasyon mo, saan? Sa iba't ibang mga grupo na marahil ay nakapalibot sa iyo. Yan po ay alalahanin ng isang leader. Pero nakikita niya na may mas mahalagang bagay dito, hayaan lang magkagulo-gulo yung iba. Pero yung secret sins, yung unconscious sin, hindi ko po pwedeng pabayaan yun. That is Job's attitude to unconscious sin. Mga akala mo, bait-bait mo na, no? Nasabi mo na rin, bait ko talaga. Napakamasunurin talaga ako. Ang dami ng pagbabago sa buhay ko. Well, hindi ko sinasabing masama yun. Nakikita mo naman pagbabago sa buhay mo. Tama? Sino dito na nagbago ng buhay? Aba, kayo pala ay mga ano pa rin? Mga nuknukan pa rin ba kayo ng makasalanan? Sino nang binago ang buhay? Oh, amen. Di ba mas mabait ka ngayon kaysa kahapon? Nung nakaraang taon, tama? Nagbago ka din naman eh. Di ba? If you look at yourself, di ba may pagbabago sa buhay mo? And we are glad na nagbabago tayo. Pero si Job, hindi yun ang tiningnan niya. Tiningnan niya, baka may nagawa tayong hindi natin alam. Because the eye of the Lord is in every place, beholding the evil and the good. May mga bagay na marahil we were too careless about. May nasabi tayo na kahit kailan ay hindi nagustuhan ng Panginoon. Di ba marami tayong sinasabi na, sinabi ko yun? Oo, sinabi mo yun. Hindi ba yung sinabi ko? Hindi ganun ang pagkasabi ko. The Lord knows what we have said. And most of the times, there are words that we have uttered. Yet, we have missed, but God never missed. Because God is a great God. Amen? Kaya nga ang prayer life niya ay nandoon. Yes, He asked forgiveness for those sins that people see, for those sins that He only can see. But He also asked forgiveness for those sins that He might not have seen and have felt. Sa tingin niya, hindi niya po pwedeng sabihin, ang laki-laki talaga ng pinagbago ko. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat. I fast twice a week. I pay my tithes. Hindi kagaya nitong katabi kong to. Hindi siya pwedeng maging pariseyo. Amen? Because he knows that at any moment in time in his life, he might have sinned in his heart. Alam mo yung conscious sa kasalanan ng Diablo. Anong kasalanan ng Diablo? He said in his heart na maaring doon din siya mahulog. That we might have said in our hearts
That we no longer need God. Kasi wala naman tayong problema. Wala kang problema. Masaya kayo. Andyan ang kapatid mo, kumpleto kayo. May pagkain, may inumin, may katulong, may sariling bahay. But Job was not complacent. He said, baka nasabi nila sa kanilang puso. Ang sinabi din ng Diablo. And so, he has to pray for them. Amen? Hindi niyan pinababayaan yung sin that they might have unconsciously done and said. Because ignorance does not excuse one. Amen? In fact, sa Old Testament, sa Book of Numbers, makikita natin dyan yung if a man sin the sin of ignorance, yung hindi niya alam na kasalanan, dapat nag-o-offer siya ng goat, ng offering, ng sin offering. Kung ang kongregasyon naman ay ganun din yung buong kongregasyon, dapat ay hihingi ng tawad sa Diyos when you do a sin that you did not know. Hindi mo pala alam yun. Kaya huwag tayong magmamalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Let us pray and let us be just like Job. And number 3. And sabi niyan, and it was so when the days of their feasting were gone about. He prayed every after important events. Usually we pray for every activity that we are going to do. Tama? Nagpe-prayer and fasting tayo. Pag may decision tayong gagawin, kailangan ipag-pray. Please pray for me. Please pray for me. Let us pray for this. I'm going to have my prayer and fasting. Itong araw na ito, ganito. We always pray for a big event that will come. But Job prayed every after a big event. Hindi ba nakita natin ito na ugali din ng ating Panginoon? Tandaan ninyo doon sa feeding of the 5,000. Tingnan nyo doon sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 14, rather. Pagkatapos ng feeding of the 5,000, pagkatapos na siya ay nangaral, nagpagaling ng maray, pagod na pagod siya. And then verse number 22, and straightway Jesus constrained his disciples to get into the ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. Hindi siya pang nag-usher. Usher talaga ang Panginoon. No? Di ba dapat yung usher nagpa-uwi? Kaya okay pala talaga yung mga usher ang unang umuwi, no? Sabi ng Panginoon, you go into the ship and to go before him and to the other side while he sent the multitudes away. Verse number 23, nung patapos niyan napaalisin ang mga multitudes, and when he had sent the multitude away, verse 23, no? And when he had sent the multitude away, he went up into a mountain apart to pray. Sa bagay nga niyan, bago kumain, bago feasting, pray. Amen? Pero pagkatapos kumain, nakikita na kayo ng mga Kristiyano, Panginoon, maraming salamat, busog na busog ako. Praise the Lord. Meron ba? Ha? We pray for our anniversary. Amen? Pero after it, we pray for a big event. Kaya dapat matutunan din natin na mag-pray every after a big event. Amen? Na wag lang nating ugaliin yung bago, kundi pagkatapos ay magpasalamat. Pagkatapos, at hindi nga pagpapasalamat kay Job, kundi paghingi ng tawad. We have Thanksgiving services. Amen.
And I'm not against that. That is good. Pero ang kakulangan talaga, nakikita ko dito, is that we ask forgiveness. We ask for forgiveness and for God's sanctification before a work is to be executed. But Job did it on the other way around. Pagkatapos niyan, he would come and ask for cleansing, for sanctification. Amen. What a great, great kind of a prayer life. And then number 4. And I'll do it very shortly. He said, thus did Job continually. Continually. His action of prayer was not intermittent, but it is continual. Hindi yung pabugso-bugso. Hindi yung uy, maganda ang mood ko ngayon ah. Meron mga ganyan, may mga sumpong, no? Uy, may sakit ka ba? Bakit to? Nagpe-pray ka eh. Yung ang ganun eh. Hanggang pa sa, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Pagkatapos, mamaya-maya, ayaw na naman. Patay, tanggalin na natin yung mga, hayaan na yung mga babae na kapag monthly period nila, sa kanila na yun. Pero dapat ay walang monthly period sa prayer. Amen? Dapat ay lagi. It's a continual work. Ano na kasi yan ang kulang sa atin, lalo na mga Pilipino, mga ningas kugon. Sa umpisa lang talaga magaling. That's why the Lord said, you know what character is? Alam mo yung ibig sabihin ng character? Character is your, what you are. Through thick and thin. Yun yung character mo. Ang character, yung ikaw ay nag-stay doon sa bagay na iyong ginagawa. Hindi yung pag meron ka lang sumpong, pag meron ka lang sweldo, pag magandang pakiramdam. Dapat ay matutunan ng bawat isa sa atin na magkaroon ng character, that character of a prayer warrior. Amen. Amen. Na kahit yan ay mahirap, kahit yan ay puyat, kahit man masama ang loob, then we can pray continually, just as Job was. Hindi dahil kapag busy ka na, nakakalimutan mo na rin yan. Job who was more busier than Job, having a good and great household. He was doing that continually for all of them. Wala siyang inilibang kahit isa. Kaya ganun na lamang, si Job ay nanatili. Alam natin to after this, what has happened to Job? Nawala lahat yung mga yaman sa kanya. Ano kaya pag ikaw ay nangyari din yan sa'yo? He was just praying. Yung uri ng buhay niya, may I say that it sustained him even in his darkest hour. Sa panahon na sabi niyan, bakit ba kasi ako isinilang pa? Sa panahon na sinasabi niya, pagpupunta ko sa kaliwa, sa kanan, sa harap, hindi ko makita ang Diyos. Hindi ko marinig. Wala akong maapuhap patungkol sa Kanya. Nung nagkasakit siya, kaya sabi niya, and yet, though He will slay me, yet I know that I'm going to worship Him. Andun pa rin yung porsigidong puso niya na hanapin ang Diyos,
na makipag-usap sa Diyos, nakausapin siya. At nakikita natin that He prevailed at the end. Amen? Yung mga nawala sa Kanya, binalik sa Kanya. Yung 10 anak na namatay, binigyan pa ulit siya ng 10. Pambira, ilang taon na kaya si Job noon at saka si Mrs. Job? Wala naman siyang bagong asawa noon, ano? Naisip niyo yun? Oo nga, sabi ko nung tinitingnan, 10 yung anak niya. Samantala, sige, sabihin natin nag-asawa sila, 14 years old. At kada taon nag-aanak sila. No? 14, 10 years, so 24 na siya. Malalaki na itong mga anak niya, may kanya-kanya ng bahay. So, siguro, sabihin natin, panganay ay 30 years old na. Di ilang taon na siya, kung 14 plus 30. 40, 44. Tapos nagkaroon ng pwede, humabol pa. Tapos 10 pa yung anak niya. Baka may dalawang tigda-dalawa. Hindi ko na alam how the Lord did it. Pero maliwanag naman tingnan niyo, basahin niyo. Siguro si Brother Berhel kalahin ito. Kasi yan, he called the name of the first, verse 13, chapter 42. He also had 7 sons and 3 daughters. Binalik sa kanya. Maliban lang na binuhay niya yung muli ng Panginoon. Which is also possible. Amen? He had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren. Kaya lang ulang hapok. Kaya nga, mukhang, ilan ng lalaki yun, Brad, sa'yo? 2 pa lang? Mama. 2 pa lang. Mukhang masusundan pa. Okay. 10. You know, I believe with all my heart, because of this kind of prayer life that he was sustained. Na kahit na sa kahirapan ng buhay niya, not only that he was sustained, that he was blessed at the end. In fact, the greatest blessing that he received is that when God talked to him. Amen. Nung marinig na niya yung boses ng Diyos na kanyang inaasam-asam, although hindi siya sinagot directly kung mga tanong niya, bakit nagkaganon? Basta narinig lang niya ang boses ng Diyos. Kwinento lang niya sa kanya, nasaan ka ba nung pinapaanak ko yung mga Leviathan diyan? Yung mga wild goats na yan, nasaan ka? Nasaan ka nung nilalagay ko yung mga lahat ng meron diyan sa himpapawid. Para kay Job, sapat na yung marinig niya ang Panginoon. Hindi naman niya inasahan na ibabalik sa kanya yung 10. Hindi rin niya inasahan na ibabalik lahat yung kanyang mga kamelyo na nawala. But the moment that he heard the voice of his God, it was more than enough. Amen? Alin bang magpapasaya naman talaga sa buhay ng isang Kristiyano? You know why you are a priest? Why I am a priest? To hear the voice of the Lord. Amen? Yet every time that you come to church or you open your Bible and you hear the voice of the Lord, you hear the voice of the Lord talking with you. Directly talking with you, touching your heart, convicting you of your sin. That's more than enough. Yung ikaw ang personal kinausap ng Diyos. Kaya ka nga pumunta ng simbahan. Kaya ka nag-spend ng time, umalis doon sa trabaho, pumunta ka doon sa simbahan, at ikaw ay nag-spend ng oras para makinig, at narinig mo ang boses ng Diyos, kinausap ka, that is more than enough blessing.
Kaya every time you come to church and listen to the Word of God, let His voice be heard. And when you pray, yes, it is good that you speak, but hear also His voice. Let's all stand up. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Tawad sa aming pagkakasala at pagkukulang. Maraming salamat sa buhay ni Job. Help us to be a better Christian and better in our prayer life. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mangusap ka sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I know that the Lord has spoken to your heart. But hindi tayo lumapit sa Panginoon, may pag-usap sa Kanya dito sa altar. If there is anything that you would like to, give it to Him. You come to the altar and talk it out with the Lord in prayer.